natin ang salita ng Diyos mula po sa aklat ng Hebreo Kabanata 4 at talata ay 14 hanggang sa talata ay 16. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Glory to God sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Pwede na po silang maupo. Muli, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon din po. Sinong gusto magkaroon ng bahay at lupa? Ayan, walang imposible kay Lord, di po ba? Lahat yan ay mapangyayari ng Diyos po sa buhay po natin. Na alam po natin na mayroon tayong Diyos na nalalapitan at nahihingian ng tulong. Amen? Dito po sa ating gospel po ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sinasabi po dito ng ating Panginoon o ng salita po ng Diyos, na uunawaan niya ang ating mga kahinaan. Amen? Na alam ng Diyos ang kahinaan ng bawat isa po sa atin. At kung alam ng Diyos na may tayo ay mayroong kahinaan, alam ng Diyos na kailangan natin ang tulong niya. Amen? Batid ng Diyos ang atin pong pangangailangan, tulong buhat sa ating Diyos sapagkat alam niya po ang ating kahinaan. Dahil alam niya ang ating kahinaan, alam ng Diyos na hindi sapat kung anong mayroon tayo para po tayo ay magtagumpay. Amen? Kaya dahil alam ng Diyos ang ating kahinaan, hindi ka pipwersahin ng Diyos, gawin mo yan. Amen? Dahil alam ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo kayang gawin. Amen? Hindi natin kayang gawin dahil mayroon po tayo na kung saan ang ating magagawa o ang ating lakas na taglay ay mayroong limitasyon. Amen. Subalit dito po sa salita ng Diyos na ating napakinggan po ngayon, ano pong itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Kanino tayo dapat lumapit kapag tayo po ay nangangailangan ng tulong? Amen? Itinuturo dito ng salita ng Diyos kung kanino tayo lalapit kapag kailangan natin ang tulong. Ang sabi po diyan, lumapit kayo sa trono. May trono. Amen? Ayan. Lumapit kayo sa trono. Ang sabi po, kapag sinabing trono, ang natatanaw natin agad po, ang mayroon sa trono ay nagtataglay ng kapangyarihan. Amen? Trono ng hari, yung nakaupo po diyan ay taong maari na kung saan ay may taglay na kapangyarihan. Amen? Pero maliwanag na sinasabi po dito sa salita nating binasa, lumapit kayo sa trono ng Diyos. Amen? Amen. Lumapit kayo sa trono ng Diyos. Kung ating tatanawin, kapag ang tinutukoy na trono na ating dapat lapitan sa panahon na kailangan natin ang tulong, ay trono po ng Diyos, maliwanag na pinapakita po sa atin, kapag Diyos po ang ating linalapitan, Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Amen? Nang ating linalapitan, ipinapakitang mas makapangyarihan sa lahat. Kung siya'y mas makapangyarihan sa lahat, magagawa niya ang lahat ng bagay. Walang imposible po sa Kanya. Amen? Dahil isa siyang makapangyarihan o higit na makapangyarihan sa lahat. Kaya kapag ito yung linalapitan natin, lumalapit tayo sa trono ng
makapangyarihan Diyos, matatanaw agad natin na sa bawat paglapit natin may katiyakan. Amen? Tulad na lang ng minsan sinabi po ng Panginoon kay Pablo, ang sabi niya, buhat sa kayamanan kong hindi nauubos. Di ba? Ibibigay ko ang inyong mga pangangailangan. Amen. Di ba? Kaya pag sinabi yung salitang hindi nauubos, amen, sa tuwing lalapit ka, tiyak may maiibibigay sa iyo. Amen? Kasi kung ang kanyang kayamanan ay nauubos, di ba? Maari kapatid, paglapit mo, mabibigo ka. Amen? Pero pag sinabing hindi nauubos, tinitiyak sa atin na sa oras na ikaw ay lalapit, tiyak meron kang tatanggapin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Walang imposible po sa Kanya. Amen? Pangalawa po, para na kung saan ang sabi po dyan, kakamtan natin ang habag at ang kanyang kalinga. Amen? Sa tuwing tayo lalapit. Bakit po? Kasi ang sabi po dyan, ang nakaupo dyan sa trono, ang ating lalapitan, ang sabi po, trono ng mahabaging Diyos. Amen. Amen. Kapag isang mahabaging tao, mahabaging Diyos ang ating linalapitan, mahabagin. Amen? Kayo po ba'y nakaranas ng mahabag? Amen. Maawa? Yes po. Anong ginagawa nyo sa taong kinaawaan nyo? Binibigyan ng tulong. Ha? Di po ba? Di mo naman pwedeng sabihin, nahahawa ako sa iyo, pero bahala ka na dyan. Di po ba? Hindi po natin pwedeng gawin po iyon. Kundi kapag tayo nakaramdam ng awa, mga kapatid, yung awa po na yun, hindi maari na kung saan wala kang gagawin para sa taong kinaaawaan mo. Amen? Kaya ito rin po, na pinapakita sa atin, ang sabi po dyan, kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito kasi yung ating linalapitan ay isang mahabaging Diyos. Amen. Amen? Isang mahabaging Diyos na ang isang patunay dyan, kahit yung kanyang kaisa-isang anak, ang bugtong niyang anak na si Jesucristo, ay hindi niya ipinagkait sa atin, bagkus ipinagkaloob niya sa atin lahat. Amen? Kaya lahat ng lalapit sa Kanya, sa trono ng mahabaging Diyos, sa pamagitan ng pananalangin, patuloy na pananalangin sa lugar po nito, lahat ng kahilingan ay ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dahil ito yung Diyos na ating linalapitan, tinitiyak po ayon sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 10, Talata 1, tinitiyak dito ni San Pablo na ang sabi niya, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Diyos. Hindi mabibigo, amen, ang sinumang nananalig sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, hindi ka mabibigo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lang po, lumapit po tayo sa Kanya na kung saan ay buong pusong may pagpapakumbaba. Amen. Amen? Kasi alam po natin na ang sabi nga po ay ang ganito, ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. Ibig sabihin, tinutulungan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ulitin ko po, minsan nga sabi ko sa inyo, may isang ka-prayer partner ron, hindi pa naman ka-prayer partner, na tumawag sa telephone po noon, ako ang nakasagot, pray over and counseling, magpapakamatay po yun. Nung tumawag siya, magpapakamatay. Kaya ang tanong niya, nung sagutin ko, yung telephone, ang sabi niya, magpapakamatay ako. Anong masasabi mo? Buhay na buhay. Di ba? Yun ang kanyang yun ang kanyang tanong sa akin. Magpapakamatay ako, anong masasabi mo? Pero alam niyo po kaya gagawin niya yun kasi sa matinding problema. Sa matinding problema na kanyang kinakaharap na kung saan ay ayaw niyang mapahiya. Ayaw niya rin mapahiya ang kanyang pamilya doon sa pangyayaring iyon.
Pero alam nyo, isa lang payo ko. Ang payo ko sa kanya, magpakababa ka, harapin mo yung mga taong iyon. Amen. Aminin mo yung pagkukulang mo sa kanya, sa kanila. Magpakababa ka. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yon. Ang sabi niya sa akin, bumili siya ng lason. Yung lason, iinumin niya para pagdating ng asawa niya, patay na siya. Pagdating ng mga anak niya galing sa eskwela, patay na siya. Pero sabi ko, wag mong gawin yan. Gawin mo yung sinabi ko. Alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na yung babae po na ito ay, sabi niya hindi niya kaya. Kaya nung ibinaba ko yung telephone, hindi talaga kami nagkasundo. Kaya ako natakot na baka tuluyan niya yung gagawin niya. Kaya magdamag nagpray ako para po sa kanya. Kinabukasan, pagdating kasi Biyernes ng gabi, kinabukasan may gawain sa Ambel. Nagsisimula ang gawain gabi, mga 10:00 ng gabi po inaabot ng umaga. Alam niyo po mga kapatid, may taong nagsabi sa akin, may naghahanap sa'yo sa labas. Lumabas naman ako kasi yung PICC no nakabakod ng sawali. Paglabas ko, may babae na ando doon, sister. Sabi sa akin, sabi niya, Brad, kayo si Brother Edgar? Sabi ko, ako nga po. Sabi niya, ako yung kausap niyo kagabi sa telephone. Sabi ko, saan doon? Yung magpapakamatay. Pero alam niyo po mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo, nung oras na yan, nung kinabukasan, hindi niya tinuloy, kinausap niya yung mga taong iyon. Na kung saan napakalaki kasi, na-dispalko niya yung pera ng mga taong iyon. At hindi basta 100,000, kundi milyon. Yan. Isa kasi malaking kumpanya po yan. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nagpakababa siya. Humingi siya ng tawad at pagkakataon, bigyan siyang pagkakataon. Alam niyo po, sabi ng mga tao sa kanya, kalimutan mo na yung ginawa mo. Pagpalain ka ng Diyos. Kapag pinagpala ka, balikan mo kami. Meron niyo po, alam niyo po, nabayaran lahat yun. Napagtapos yung mga anak niya sa pag-aaral. Naging professional din lahat niyang mga anak na kinakaharap yung ganong malaking problema. Pero natapos lahat yun. Bakit mga kapatid? Mayroong Diyos. Amen. Mayroong Diyos na kapag tayo natuto magpakababa, pag sinabing natuto magpakababa, mga kapatid, aminin sa harapan ng Diyos nito na kailangan natin ang kanyang tulong. Amen. Higit nating kailangan ang kanyang tulong. Dito po sa Hebreo chapter 5 verse 7, ang sabi ay ang ganito. Pakinggan po natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Sino po ito? Narinig niyo po? Ulitin ko po ha. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumadalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Sino po yun? Si Jesus. Nung siya'y naririto sa lupa, mga kapatid, ang sabi po dyan, siya po ay dumadalangin. Dumudulog sa trono ng mahabaging Diyos, dumadalangin, lumuluhang, sumasamo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na humihingi siya ng tulong na kung saan, nung sandali po na yan mga kapatid, anong tulong po ang hiningi ng Panginoon Kristo? Humingi siya ng tulong na siya'y iligtas sa kamatayan. Ano yung kamatayang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? Hindi ito yung kamatayan niya nung isa'y ipinako po dyan. Ang tinutukoy niya dyan na kamatayan, kapatid, yung bunga ng kasalanan. Amen? Kamatayan na bunga ng kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung panahon na iyan, kailangan ng Panginoong Hesus ang lakas. Kailangan niya ang lakas para mapagtagumpayan niya ang kasalanan sa mundong ito. Amen? Mapagtagumpayan niya ang pag-iral ng kasalanan dito sa mundo pong ito.
na ang sabi po, ang kanyang pakikipagtunggali sa kasalanan, ayon sa Hebreo chapter 12 verse 4, ay humantong sa pagdanak ng kanyang dugo. Amen? Humantong sa pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kita niyo po yan mga kapatid. Anong lakas ang kailangan mo para mapagtagumpayan mo ang kasalanan sa daigdig na to, na hanggang dumadanak ang iyong dugo, nananatili kang matatag. Amen. Nananatili kang matatag. Ang hirap nun. Amen? Saan ka kukuha ng lakas na kung saan na dumarating ka sa ganung puntong pakikipaglaban? Amen? Na ang sabi po dyan mga kapatid, sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 2 talata 8, ang sabi po dyan, nasunod niya ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Amen? Hanggang kamatayan sa krus. Pero bago po dumating yung kamatayan na yan, ang sabi nga po dyan, dumanak ang katakot-takot na dugo. Amen. Nasa gitna ng matinding hirap na yan na kanyang pakikipagtunggali sa kasalanan. Kasi ang sabi po dyan mga kapatid, mailigtas sa kamatayan. Ang tinutukoy dyan ay yung kasalanan. Amen? Bunga ng kasalanan na kinakailangan mapagtagumpayan iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po natin makikita na nasunod ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Amen. Amen. Kung lakas lang iyan na galing sa tao, baka sumuko ka. Amen. Amen. Kung lakas lang iyan na galing sa tao, baka sumuko ang ating Jesucristo. Pero nung sandali na yan, sapat ang tulong ng Diyos sa kanyang pangangailangan para mapagtagumpayan niya ang kasalanan sa daigdig na to. Kaya ang sabi po sa ating binasa mga kapatid, sa lahat ng paraan tinukso siyang tulad natin, subalit hindi nagkasala. Alam ng Panginoong Hesus ang kahinaan natin. Dahil naranasan niya ang lahat ng hirap mayroon sa daigdig po na ito. Na kung wala ang tulong ng Diyos, alam ng Panginoong Hesus, hindi niya kakayanin. Bilang tao, hindi niya kakayanin. Kaya dumadalangin siya at humihingi ng lakas galing sa Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, na uunawaan niya ang ating kahinaan. Hindi mo kaya iyan. Amen? Alam ni Lord na hindi mo kaya iyan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, naririto ako na handang tumulong sa iyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Kaya marami po sa atin minsan hindi kinakaya, di ba? Kasi sinasabi ng tao, wala na akong magagawa, kaya kumapit na lang ako sa patalim eh. Amen. Di po ba? Bakit sa patalim kumakapit? Kasi hindi niya alam. Amen. Hindi niya alam na mayroong Diyos na mananagumpay na pwede niyang lapitan at handang tumulong sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ikaw kumapit sa patalim, tiyak sugat-sugat abutin mo dyan. Amen. Ibig sabihin, alam mo nang ikakapahamak mo. Amen? Yun pa rin ang ating pinanananganan sa buhay po natin. Amen. Pero mayroong kamay na kung saan handang nakalaan, ibigay sa atin pag oras na kailangan natin ang ating tulong. Amen? Amen. At alin yung kamay na yan? Yung kamay na nakapako sa krus. Amen. Na kahit anumang oras na tayo'y lalapit, ang kamay na yan ay handa niya pa rin iunat para po sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Pangalawa po, lumapit po tayo sa Kanya na kung saan panghawakan natin ang Kanyang pag-ibig. Amen? Eh ba't ka lalapit sa Diyos kung alam mong hindi ka mahal ng Diyos? Amen. Di po ba? Kung alam mong hindi ka mahal ng Diyos, malamang mag-aalangan kang lumapit sa Kanya. Amen. Amen? Dahil alam mo, wala kang pwedeng mapapala dahil hindi Kanya mahal.
Pero kapag tayo lumalapit po sa trono ng mahabaging Diyos, panghawakan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos para po sa atin. Sabi po doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 15, talata po ay 21, ito po yung Kananeyang lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Yung babaeng Kananeya, may problema siya sa kanyang anak. Yung kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Doon sa problema na iyon ng babaeng ito, na kung saan, yung babae po na iyon, ang sabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, Jesus, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa akin, ang sabi ng babaeng Kananeya. Diyan po natin matatanaw, hindi sinabi po ng babaeng Kananeya, mahabag kayo sa anak ko. Anak niya yung may sakit. Di po ba? Amen. Anak ng babae yung may sakit. Pero hindi sinabi ng babae, mahabag kayo sa anak kong may karamdaman, sa anak kong inaalihan ng masamang espiritu. Kundi ang sabi ng babae, mahabag po kayo sa akin. Bakit yung nanay na yun, yung babaeng iyon, ang humihingi ng habag? Ba't hindi niya sinabing kahabagan yung kanyang anak? Kundi sabi po, mahabag siya sa inang iyon. Amen? Bakit po? Kasi yung inang iyon ang naghihirap ang kalooban. Amen. Amen? Amen. Yung ina nung sandali na yan, ang labis na nahihirapan ang kalooban sa kalalagayan ng kanyang anak. Di po ba? Minsan yung may sakit, iniindala yung sakit. Di po ba? Pero yung nangangalaga sa may sakit, mas matindi ang iniinda. Amen. Amen. Di po ba? Mas matinding iniinda nung nag-aalaga ng may sakit. Bakit po mga kapatid? Hirap na sa kakaalaga, butas pa ang bulsa sa kakaalaga. Di po ba? Maraming iniinda yung nangangalaga. Kaya minsan ngayon, panalangin na ng may sakit, Lord, pagalingin mo na ako, Lord, para hindi na sila mahirapan sa akin. Di ba? Ang panalangin naman nung nangangalaga, Lord, kung anong kalooban mo, mangyari na. Diba? Kasi nahihirapan. Ito po yung kanya pong dalangin, mahabag po kayo sa akin. Yung Kananeya po na ito, alam po natin hindi agad ibinigay ni Lord yung kanyang kahilingan. Amen? Hindi agad ibinigay po yan, ang kanyang kahilingan. Kasi diyan sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, ang biyayang dala niya ay para lang sa mga Israelita at hindi para sa mga Kananeya. Kasi ang mga Kananeya nung time na yan, ang turing sa kanila ng mga Israelita o ng mga Hudyo po, sila'y mga taong makasalanan. Taong makasalanan, taong marumi. Kaya sa bandang huli, ang salita po yun ng Panginoong Jesucristo, hindi dapat ibigay ang pagkain ng anak sa mga tuta. Amen? Pero dyan po sa salita na yan, sa kabila na sa isang makasalanan, alam niya kung anong katatayuan niya sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Isa siyang makasalanan, pero nung sandali na yan, ang sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Amen? Amen. Bilang isang taong makasalanan na lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, umaasa siya na may pagmamahal sa puso ni Kristo para sa isang makasalanang tulad niya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Nung sabihin po ng Panginoong Hesus, hindi dapat itapon ang pagkain ng mga anak sa mga tuta. Amen? Ang sabi ng babaeng ito, tunay nga po, Panginoon. Tunay nga po, subalit ang mga tuta man ay nanginginain ng ngumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Anong ipinapakita po dito ng babae? Ano ang kanyang inaasahan sa paglapit sa ating Panginoong Jesucristo? Yung salita na ang mga tuta man ay nanginginain ng mga mumong na lalaglag. Amen? Ibig sabihin, nung sandali na yan, umaasa ang babae po na ito kung ang mga tuta ay natutunan mahalin, amen, bahagi na ng kanilang Panginoon, ng pagmamahal sa pamamagitan ng mumong nalalaglag sa hapag ng Panginoon na iyon. Ang Kananeyang ito ay nananalig din, mga kapatid, na kung saan tulad ng tuta na napagbibigyan ng pagmamahal, na paglalaanan pa rin ng pagmamahal, umaasa ang babaeng Kananeya na sa kabila na siya ng kanyang pagiging makasalanan, may pagmamahal pa rin na titira sa puso ng Diyos para sa kanya.
Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo, na alam po natin ang ating Panginoong Kristo na parito sa daigdig na ito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Amen. Ang buhay niya ay hindi niya ibinigay para sa mga banal. Ang buhay niya ay ibinigay niya, inialay niya para sa isang taong makasalanan. Kung alam mo lang kung gaano kakamahal ng Diyos na ating linalapitan, ng sinasabi ng salita ng Diyos sa oras ng iyong pangangailangan, sa oras na kailangan mo ang tulong, lumapit ka sa trono ng mahabaging Diyos na ito, kung alam mo lang kung anong pagmamahal meron ang Diyos sa puso mo, mga kapatid, makakaasa ka na sa iyong paglapit, hindi ka bibiguin ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mahal ka ng Diyos. Sino naniniwalang mahal siya ng Diyos? Glory to God. Kaya yung dalangin natin, naririnig ng Diyos. Amen. Diba? Buntong hininga lang. Amen. Alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen. Talakpakan natin muli ang ating Panginoong Kristo. Lumapit po tayo sa Kanya na kung saan panghawakan natin ang Kanyang pangako. Amen. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, ng ating pinanghahawakan ay ang pangako po ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, matitiyak mo na may tatanggapin ka sa iyong paglapit. Amen. Amen. Maalala niyo po yung babaeng lapit ng lapit sa hukom? Na isang babaeng balo na lumalapit sa isang hukom na masama? Masamang hukom. Isang taong walang takot sa Diyos. Ang sabi yung hukom na yun, walang takot sa Diyos. Yung hukom na yun ay walang iginagalang na tao. Walang iginagalang na tao. Ngayon, yung hukom na iyon ang linalapitan ng babae para humingi ng katarungan. Doon siya humingi ng katarungan. Araw-araw, linalapitan niya yung hukom po na iyon. Nung bandang huli, ang sabi ng hukom, ibibigay ko na yung hinihingi ng babaeng ito dahil baka mainis pa ako sa kakaparito niya. Ibinigay ng hukom yung pangangailangan ng babae, hindi dahil mahal niya yung babaeng iyon. Ibinigay niya yung pangangailangan ng babaeng iyon, hindi dahil sa mabuti siya. Amen. Dahil sa kabutihang mayroon siya, kaya ibibigay niya iyon. Kundi sabi niya, ibibigay niya kasi baka mainis na siya. Amen. Sa kakabalik ng babae pong iyon. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, bakit yun ang ipinapakita ng Panginoong Kristo na kung saan ay batayan para tayo ay huwag manghinawa na lumapit sa Diyos? Amen. Bakit yun ang ipinakita niyang halimbawa? Yung babae, kanino umaasa ng kabutihan? Sa hukom. Doon sa hukom. Yung hukom ba'y mabuti? Hindi. Masama. Walang takot sa Diyos. Walang taong iginagalang. Pero kita niyo po yung pananampalataya ng babae. Buhat sa taong masama, umaasa siya na may mabuti siyang mapapala. Amen? Amen. Buhat sa taong masama, umaasa siyang may mabuti siyang mapapala. Amen. Sa Diyos pa kaya? Amen. Amen? Tanawin niyo po, pinapatanaw sa atin ng Panginoong Hesus, kung yung babae ay naniniwala na mayroon siyang mapapalang mabuti sa taong masama at mayroon naman talaga. Amen. Kung ano yung natatanaw niya doon na mabuting makukuha niya sa taong masama, talagang nakuha niya iyon. Amen? Amen. Yun ang ginawa sa kanya. Sa Diyos pa kaya? Na ang Diyos nating linalapitan, hindi masama, mabuti siya. Amen? Kung mabuti ang ating Diyos na nilalapitan, talagang aasa kang may mabuti kang makukuha. Amen. May katiyakan na mayroon kang mapapalang kabutihan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po, minsan ang Diyos,
Doon sa bandang huli sa kanyang pangungusap, ang sabi niya, pagbalik ko kaya, may tao pa kaya akong madadatnang nananalig sa akin? Bakit ganun nag-aalala ang Panginoong Hesus? Nag-aalala ang Panginoong Hesukristo na sa kanyang pagbalik, kasi nakikita niya yung babaeng iyon. Saan umasa ang babae? Sa magagawa ng taong masama. Kaya nag-aalala ang Panginoong Hesus, baka pagbalik ko, wala nang kumikilala sa kabutihan na magagawa ko, kundi baka ang tao pagdating ng panahon, aasa na lang sa magagawa ng kanyang kapwa kaysa Diyos. Amen? Mas tatanawin ng tao yung mabuting natatanaw niya sa kanyang kapwa kaysa mabuting magagawa ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Panghawakan po natin ang pangako po ng Diyos. Ang sabi po dito sa sulat po sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 38, nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Narinig niyo po? Amen. Nagkaroon po si Haring Ezekias nung sandali na yan ng karamdaman, malubhang karamdaman. Sinugo ng Diyos ang kanyang propeta si Isaias at sinabi para iparating po kay Ezekias na itong pinasasabi ng Diyos. Sabi niya, mamamatay ka na. Kaya gawin mo na ang huli mong habilin para sa iyong mga mahal sa buhay. Amen? Hindi ka nagagaling. Kaya gawin mo na ang huli mong habilin. Ang sabi po dyan, ibig sabihin, hindi na siya tatagal. Amen. Amen. Nung marinig po ni Ezekias po, yung sinabi po ng propeta na kung saan hindi na siya gagaling, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Narinig niyo po? Amen. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Ang sabi niya po dyan, O Yahweh, alam niyo po kung paano ako nabuhay. Amen. Alam niyo po kung ano ang mga ginagawa ko. Nakikita niyo po iyan. Natito po sa puntong pangungusap na ito ni Ezekias nung sandali na yan, na ipinaparating ni Ezekias po nito sa ating Diyos, na nanalig pa rin ako na tapat ka sa iyong pangako. Amen. Tapat ka sa iyong pangako na walang taong naglingkod sa iyo at sumunod sa iyong kalooban na pababayaan mo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kahit yun na ang nakarating po kay Ezekias nung sandali na yan, hindi yun ang kanyang pinanghahawakan nung sandali na yan, kundi ang kanyang pinanghahawakan ay ang pangako ng Diyos. Amen. Ang pangako ng Diyos na kapag ginawa ko yung mga nais ng Diyos na ito, ang pangako ng Diyos, tutuparin niya sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sinasabi po yan ni Haring Ezekias nung sandali po na yan, kung anong kanya mga ginawa nung sandali na yan, ang sabi niya, alam niyo po yan, sa iyong paningin lahat na hayag ang lahat kong ginagawa sa mundong ito, kung paanong paglilingkod ang ginagawa ko sa iyo. Amen? Yun ay isang pangungusap na kung saan mga kapatid, ipinaparating niya sa Diyos na ito, ang pangako mo pa rin ang panghahawakan ko. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa aklat ng Bilang, ang sinabi ni Yahweh ay gagawin niya. Ang pangako niya ay tutuparin niya. Ang pangako niya ay tutuparin niya. Alam mo iyan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na ang anumang paglilingkod mayroon tayong ginagawa sa Diyos, anumang ginagawa nating pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po yan sayang. Ang sabi ni San Pablo, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Amen. Amen? May katiyakan ang bawat ginagawa natin. Amen.
Na kung saan mga kapatid, sa Diyos, ang pangako ng Diyos, ang gantimpalang pangako po ng Diyos, hindi niya iyan lilimutin. Kaya anong sabi ni San Pablo mga kapatid? Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Sa gitna ng mga pagsubok na kanyang nararanasan, isa lang kanyang pinagsisigawan, ang tulong ng Diyos sapat sa oras ng kanyang pangangailangan. Amen. Amen. Ito ang Diyos na sinasabi po ng ating binasa sa Hebreo, siya ang inyong lapitan. Amen. Sa trono ng Diyos na ito, lumapit kayo. Amen. Mararanasan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nung sandali na yan, yung babae na yon na sinasabi ko po, naglulupasay po iyon sa kalsada. At isa lang sinisigaw, totoo ang Diyos. Amen. Amen. Totoo ang Diyos. Amen. Ito, alam na Jesus ang kahinaan natin. Amen. Amen. Kaya alam niyang kailangan mo ang tulong. Amen. At ang tulong na yan, sa ating paglapit, hindi niya ipagkakait sa atin. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Ama naming nasa langit, Diyos na mahabagin at tapat na nagmamahal po sa amin. Ang mga salita mo, Diyos, na alam po namin, iyong tinutupad, iyong ginagawa, ang siyang patuloy po naming pinanghahawakan, ang siyang patuloy namin pinanghuhugutan ng kalakasan sa oras na makabigatang aming nararanasan. Yung pagmamahal o Diyos na ipinaparating mo po sa amin, ipinababatid mo po sa amin, yung pagmamahal na inilalaan mo sa amin, ang siyang patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang siya naming pinaghuhugutan ng pag-asa o Diyos araw-araw. At alam namin, Panginoong Jesus, ang biyayat mo at habag sa buhay po namin ay sapat. Hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon sa ating paglapit ngayon sa trono ng kanyang biyayat at habag. Bukas ang puso niya para sa iyo. Hingin mo sa kanyang nais.
Ezekias, isa lang ang kanyang nilapitan, ang Diyos na mahabagin at ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Narinig ng Diyos ang dalangin po ni Ezekias at ang sabi sa kanyang propeta, bumalik ka kay Ezekias, sabihin mo, narinig ko ang kanyang dalangin. Narinig ko ang kanyang dalangin. Narinig ko ang kanyang pag-iyak. Nakita ko ang kanyang pagluha. Walang nalilingid sa Diyos. Natatanaw niyang lahat. Alam niya kung anong tulong ang kailangan mo. Ang sabi niya, dudugtungan ko pa siya. Hindi pa siya mamamatay, gagaling siya. Anong pangako meron ang Diyos na gusto mong hilingin sa Kanya ngayon? Anong pangako meron ang Diyos na kailangan mo ngayon? Hingin mo sa Kanya. Pangakong kagalingan, ibibigay niya sa iyo. Pangakong kalayaan sa mga suliranin na mayroon ka ngayon, kung pagkakautang man yan, kaya kanyang palayain. Kung paano niya pinalaya yung taong iyon na ikinukwento ko sa inyo. Ang tanging natanaw niyang solusyon sa problema niya ay kitilin ang kanyang buhay. Subalit may Diyos na tumulong sa kanya. May Diyos na tapat. Isinakatuparan ng kanyang pangako. Pangako ng Diyos na kapag ikaw ay nanalig sa Kanya, buong sambahayan mo, iingatan ng Diyos. Ililigtas, pagpapalain ng Diyos. Hingin mo sa Kanya ang pangakong iyan. Kaya niyang baguhin. Kaya niyang baguhin ang ating mga mahal sa buhay. Ipaalala mo sa Kanya yung pangako niya na nais mong hingin sa Kanya ngayon. Ama naming nasa langit, salamat sa pagdala mo sa amin ngayon dito sa banal mong gawain upang makalapit kami sa trono ng iyong biyaya at habag. At nananalig kami, ang pangako mong kakamtan namin ang habag at tulong mo sa panahon na aming kailangan ito. Ngayon din ay ipagkakaloob mo po sa amin. Ngayon din, Amay, padadaluyin mo po sa bawat isa sa amin. Ama, ang pangako mo na ngayon hinihingi ng aking mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa kanila, Ama, ang pangakong kagalingan, ang pangakong kaginhawaan sa buhay, kasaganaan, Ama, ang pangako ng buhay na mapayapat, maayos, dakilang El Shaddai, ipagkaloob mo, Panginoong Hesus, ang pangako mo, O Diyos, na ang bawat tahanan na nananalig sa iyo'y iyong ililigtas, aayusin, Ama, ipagkaloob mo, Lord, ang mga pangako pong iyan, Panginoong Hesus. Lord, abutin mo ang aming mga mahal sa buhay na naliligaw ng landas. Panginoong Hesus, abutin mo ang aming mga kapatid na sa kadiliman, dakilang El Shaddai, dalhin mo po sa iyong liwanag, Ama naming nasa langit. Ama, ang mga anak na naliligaw ng landas, dalangin namin, Lord, abutin mo ng pagpalang kamay, Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon, para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pangarap ng kanilang mga anak, mga pangarap nila para sa kanilang mga anak. Ipagkaloob mo ang tagumpay, dakilang El Shaddai, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat, Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo, O Diyos, ang bansang ito na aming kinaroroonan. Pagpalain mo, Panginoong Hesus. Dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, na ang lahat ng aming mga kapatid na OFW dito sa Hong Kong, dalangin namin, dakilang Diyos, mahalin ang kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. Walang matiterminate, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin namin, Lord, na mahalin sila ng kanilang pinaglilingkuran tulad ng pagmamahal mo, Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama naming nasa langit. Aming inaangkin ngayon, O Diyos, ng aming mga idinulog sa iyo ay pinagkaloob mo na sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Taas natin ang lahat ng ating kahilingan. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag at patuloy ka manahan sa puso po namin. At tulad ng iyong pangako, Ama, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Habang kami naririto sa bansa na ito ng Hong Kong, dakilang Diyos, samahan mo po kami, Panginoong Hesus. At sa bawat gagawin namin, ipagkaloob mo sa amin ang tunay na tagumpay. Pagpalain mo, Ama, ang lahat ng kahilingan na aming tinataas sa iyo. At buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, sa ngalan ng Panginoong Hesus, aming inaangkin ang lahat na ito ipinagkaloob mo na sa amin. Pagpalain mo, Ama, ang Mandig Group, dakilang Diyos. Dalangin namin, patuloy, Ama, na samahan mo kami na lumago, O Diyos, palaguin ang banal mong gawain sa araw po, Ama, ng Lunes, Panginoong Hesus. Sa iyo, Diyos, sa lahat ng kapurihan, sa lahat ng katagumpayan at kabutihang ginagawa mo sa amin, patuloy gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang El Shaddai. Samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ninyong gagawin. Patuloy po tayong nakatayo at sama-sama po nating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon o katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa uman ng bitag, at kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak niya na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan, paglusong, pagsapit ng araw. Ni sa anong pamang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsagalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel na silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan.
Sa kanilang palad ay tatayot ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at hiingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlan. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipiit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, papatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bye. God bless us all. See you next Monday. See you next month pala. And see you